Malalim na ang gabi, tahimik ang paligid, tulog na ang pamilya mo. Pero ikaw, gising pa rin naalala mo kasi ang kwento ng kaibigan mo sa eskwela. Kumuha ka ng kandila, sinindihan ito, pumasok sa banyo, tumapat sa salamin, pinatay ang ilaw. Madilim, walang tunog. Huminga ka ng malalim at bumulong. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Walang nangyari. Napatawa ka pa nga. Siguro gawa-gawa lang ito ng kaibigan mo. Pero bago ka lumabas ng banyo, naalala mong may kulang. Hindi ka pa umiikot. Ginawa mo ito at sa pagharap mong muli sa salamin, nanlaki ang mata mo. May imahe ng babae. Mahaba ang buhok. Duguan ang mga mata. See? Bloody Mary. Marami sa atin ang nakarinig na ng urban legend na ito. Pero alam mo ba, matagal na palang ginagawa ang ritual na ito. Kahit pa noong panahon ng mga sinaunang Greeks. Ginagamit ito noon ng mga babae para makita raw kung sino ang kanilang mapapangasawa. Pero kung kaluluwa raw ng patay ang makita mo, mamamatay ka bago ka pa ikasal. May iba't ibang bersyon ng ritual. Minsan kailangan mag-isa ka. Minsan dapat kasama mo ang mga kaibigan mo. May nagsasabing kailangan mong banggitin ang Bloody Mary ng 13 beses habang palakas ng palakas. Ang tanong, sino ba talaga si Bloody Mary? May nagsasabing ito raw ay si Reyna Mary Arrow ng England. Kilala bilang Reyna Mary ang unang babaeng naging reyna ng England. Isang matinding Katoliko na nagpapatay ng mahigit 300 protestante sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila ng buhay. Dahil dito, binansagan siyang Bloody Mary. Pero may mas malagim pang kandidato, Elizabeth Bathory, isang Hungarian noblewoman at ang pinakakilalang babaeng serial killer sa kasaysayan. Mahilig siyang pahirapan at patayin ang kanyang mga babaeng katulong. Pinuputol ang katawan, pinapaligo sa kumukulong tubig, sinusunog ang ari, at ayon sa kwento naliligo siya at umiinom ng dugo ng kanyang mga biktima para manatiling bata. Tinawag siyang The Blood Countess. Mahigit 600 katao raw ang pinahirapan at pinaslang niya. Dahil sa kanyang pagiging uhaw sa dugo, maraming naniniwala siya ang tunay na Bloody Mary. Kaya sa susunod na mag-isa ka sa banyo, harap sa salamin at isipin. Gusto mo pa rin bang subukan ang ritual? Dahil kung magkamali ka, baka ikaw na ang isunod ni Bloody Mary. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.